Kamusta na kayo, mountain movers? Keep on going, trusting the Lord, because God is good all the time, and all the time God is good. Alam ko na ang Diyos ay patuloy na nagpapala at kumikilos sa bawat isa sa atin. Sa bawat araw na kanyang ibinibigay upang tayo ay makapagpasalamat sa Kanya. At patunayan ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay kanyang mga anak na minamahal na nagbibigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kaya magpatuloy sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagbibigay ng oras upang makapakinig ng salita ng Diyos at sa fellowship ng mga kapatiran ng buong Mountain Movers ay makapag-offering, makapagbigay ng tinatangkilik sa buhay. Alam nyo, walang dahilan para hindi tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Sapagkat kung bibilangin natin ang kanyang pagpapala sa buhay natin araw-araw, ay kulang pa kung anuman yung malaking halaga na ibibigay natin sa Diyos. Sa kanyang ating buhay, sa kanyang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang ating spirito, sa kanya ang lahat ng naririto sa mundong ito. At ang buhay nating taglay ay hiram lang natin sa kanya. Kung kaya anytime, kung gugustuhin ng Diyos ay pwede niya itong bawiin sa atin. At hindi tayo makatatanggi sapagkat ang buhay na ito ay hiram lamang. At ang tunay na nagmamay-ari, walang iba kung hindi siya. Ang sabi doon sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, and all that dwell therein." Ang mundo ay sa Diyos at lahat ng naroroon sa mundong ito o naririto sa mundong ito, lahat ng ito ay galing sa Diyos at siya ang may-ari nito. Kung meron man tayong tinatangkilik sa buhay, ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pero hindi ibig sabihin na tayo ang may-ari nito. Ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging ang ating mga anak ay pinagkatiwala lamang ng Diyos. Ang tunay na may bigay ng buhay sa ating mga anak, ang lahat ng meron tayo ay ang Diyos. Kaya kung gusto nating pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa higit at malaking bagay, higit sa ating mga inaasahan, ay patuloy tayong magkaloob sa kanyang gawain. Huwag natin siyang pagdamutan, pagkos ay all out tayong magbigay. Yung mga magulang, bigyan ninyo ang inyong mga anak para makapag-offering. Kayo naman ang mga anak, kapag binigyan kayo ng baon ng inyong mga magulang, papasok sa school, magtira kayo ng bahagi sa inyong natanggap mula sa inyong mga magulang at itabi ninyo. At sa oras ng fellowship, sa oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, matapos nito ay magkakaroon tayo ng offering time na makapagbigay, pagbabalik, pagpapasalamat sa ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang mga pinagkakaloob ay magagamit sa gawain ng Panginoon katulad ng mga instrumento na ating kailangan. Ngayon, nawala yung ating beatbox, nawala na rin yung speaker na may dalawang mic. Wala na tayong gamit. Yun pera ng mountain movers. Yung nalikom natin magsimula nung nagkaroon ng lockdown ng 2020. Nag-start ang gawain dyan sa loob ng 644, lockdown, hindi makapasok ang mga tatay sa trabaho, maging ang mga nanay, sarado ang school, sarado ang factory, lahat sarado at hindi pwedeng lumabas kung hindi kinakailangan para bumili ng pagkain. Naumpisahan yung gawain ng Panginoon dyan during lockdown. Alam naman natin na sa buong mundo ay maraming namatay dahil sa COVID.
Pero tayong lahat ay iningatan ng Diyos. Pinatnubayan ng Diyos. At marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Kanya sapagkat ngayon hanggang sa kasalukuyan, tayo ay pinalalakas ng Diyos at tayo ay hinayaan niyang makakilala sa Kanya sa tama at Bibliang kaparaanan upang mabuhay ng may pananampalataya na anuman ang mangyari sa magulo at madilim na sanlibutan ito ay hindi tayo pababayaan ng ating Diyos amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa. Kaya mag-offering tayo sa Panginoon para meron tayong in the near future pambili ng lupa at building na itatayo sa ibibigay na lupa sa atin ng Panginoon. Para ito ay maging bahay-sambahan ng mountain movers na kung saan dadako tayo doon sa lugar na yon upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan, pasalamatan, at madinig natin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang pagkakaloob ay pagpapasalamat sa Diyos at ang pagkakaloob ay isang uri din ng paggalang sa Diyos, pagkilala sa Kanya na sa Kanya lahat galing kung ano man meron tayo sa ating buhay. Ang ating buhay, ang ating lakas, ang Kanyang pag-iingat, ang pagkain na ating kinakain, ang damit na ating isinusuot, ang tubig na nagpapatid ng uhaw sa atin, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kung kaya't sa pagkakaloob ay ibinabalik natin sa Kanya sa maliit nating kaparaanan ang kabutihan niya bilang pagpapasalamat mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya mga kabataan, matuto tayong magbigay sa Diyos, maging mga magulang. Mountain movers, let us give offering unto the Lord every gathering. Let us come to Him with offering in our hands. Let us not come to Him with empty hands, but let's come to Him with offering of thanksgiving, na kung anuman yung ating tinatangkilik ay maibigay natin sa Kanya sa nararapat ayon sa Kanyang salita. At sa oras na ito ay patuloy tayong makakapakinig ng salita ng Diyos at gusto kong i-share sa inyo yung sinabi ni Haring Solomon doon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. God gives wisdom, knowledge, and joy to those to please Him. But if a sinner becomes wealthy, God takes away the wealth and gives it to the one who pleases Him. Ang Diyos ay nagbibigay ng katalinuhan, karunungan, kagalakan doon sa mga taong nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. At kapag naman ang mayaman ay naging mayaman pa o ang isang tao ay naging mayaman, kukunin ng Diyos ang kanyang kayamanan at ito ay ibibigay niya doon sa mga taong nagbibigay sa Kanya ng karangalan. Ang karangalan ay para sa Diyos. At ang karangalan ay ibinibigay sa Kanya. At ang pangako niya na ang nagbibigay sa Kanya ng karangalan o kapurihan sa Kanyang dakila at makapangyarihang pangalan ay pinagkakalooban niya ng katalinuhan, karunungan, at kagalakan. At pinagkakaloob din niya ang inipon na kayamanan ng mga mayayaman na makasalanan doon sa mga nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Ang makapagbibigay lamang ng karangalan sa Kanya, of course, yung mga anak niya na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa kanilang mga buhay.
sapagkat anumang mabuting gawin ng isang taong hindi kumikilala pa kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay lahat ng kanyang ginagawa ay hindi abot o kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, "For we all fall short of the glory of God." Lahat ay nagkulang ng pagbibigay ng karangalan sa Diyos because of our sin. Kaya yung mga taong hindi pa nagsisisi sa kasalanan at tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, anumang mabuti ang kanilang ginagawa ay hindi pa sapat upang malugod ang Diyos, sapagkat sila'y nabubuhay pa rin sa kasalanan. Ngunit yung mga tumanggap kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, sinuko niya ng totohanan ng kanyang buhay, sinuko niya ng totohanan ng kanyang kalooban, at pinasasakop niya sa kapangyarihan at pagiging Diyos, Panginoon ni Jesus Christ, at ang kanyang mithiin o layunin o intensyon sa kanyang buhay ay sundin ang totohanan ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ang may kakayanan na makapagbigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kaya we are capable indeed to give God the glory. We are capable indeed as sons and daughters of the living God to give Him the honor and the glory. Kaya tiyakin natin araw-araw sa kung anuman ang ating sasabihin, sa kung anuman yung ititingin ng ating mga mata, sa kung anuman ang ating iisipin, sa kung anuman gagawin ng ating mga kamay o ikikilos ng ating mga pisikal na katawan, ang lahat ng ito ay makapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay. Paano tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos? For example, sa ating pag-iisip. Kapag may pumapasok sa isip natin o ini-inject ang kaaway sa isip natin ng mga bad thoughts or negative thoughts, hindi natin ito ini-entertain. Sa halip ay itinataas natin sa Diyos ang ating isip at humihingi tayo ng kanyang gabay upang maiwasan natin ang pag-iisip ng masama laban sa ating kapwa. Hindi natin maiwasan minsan na dumarating sa ating pag-iisip na makapag-isip tayo ng masama laban sa ating kapwa. Pero hindi natin hahayaan. Agad nating itataas sa Diyos ang ating isipan at sasabihin natin sa Kanya, "Panginoon, patawarin mo po ako sa anumang nasa sa isip ko. Alisin mo po ito at alam ko na hindi mo po ito kalooban. Hayaan mo na ang maisip ko ay yung sinasabi mo sa iyong salita sa Philippians chapter 4, whatever is true, whatever is honorable, whatever is noble, think about these things. Whatever is trustworthy, giving praise and thanksgiving unto God. Put this in your mind." Kung ano man yung kalugod-lugod, kung ano man yung kapuri-puri, kung ano man yung kaaya-aya sa Diyos, ito ang inyong isipin. Ito ang ilagay ninyo sa inyong isipan. Nagbibigay ang Diyos ng mabuting kaisipan sa bawat isip natin. At pwede nating angkinin na ang ating isip, kung ano ang isip ng Panginoong Yesus 2,000 taon nang nakararaan sa mundong ito nung siya'y nabubuhay bago niya ialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, ay ating maging isip. The mind of Christ that never grows old. Yung mind, yung isip ng Panginoon. Sapagkat yung isip ng Panginoon ay pawang pag-iisip na para sa atin, sa ikabubuti natin, sa ikalalago natin, sa ikatatatag natin, sa ikalalapit ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Punong-puno ng mabuting intensyon, layunin at punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. Kung kaya't hindi niya nagawang ipagkait ang kanyang buhay, ibinigay niya ito willingly at the cross
for him to be crucified after suffering at the cross for our own salvation, for our own good, that we might be saved from sin and hell and have eternal life to be with Him in eternity. Kaya yung pag-iisip natin, let the mind of Christ be our mind. Let the mind of Christ be in our mind. The mind of Christ that never grows old, full of good intention to all the people. Hindi nag-iisip ng masama laban sa kapwa, o hindi sa ikabubuti, sa ikapupuri ng Panginoon, sa ikagagalak ng kanyang puso at kalooban. Kaya, number one, kung may dumarating mang masamang isipan o negative thoughts sa ating isipan, itaas natin sa Diyos ang ating isipan. At sabihin natin, Lord, let the mind of Christ be my mind. Tinatanggap ko na kung anuman, O Diyos, ang pag-iisip ng Panginoon ay pag-iisip ko din naman. Hayaan mo na ang iyong salita ang siyang maghari sa aking isipan. Kung sino ka, kung gaano ka kabuti, kung ano ang ginawa mong mga dakilang bagay sa krus ng Kalbaryo, sa ikaliligtas ko, ikalalaya ko sa kasalanan, at ikapagpapatawad ng anumang uri ng karumihan sa aking buhay. Number two, sa kung ano man ang ating sasabihin. Ang sabi ni David, let the meditation of my heart be pleasing unto you, Lord. Kasi kung ano man yung ating sinasabi, ito ay galing sa ating puso. Kaya ang sabi ni David, let the meditation of my heart and the mouth that I will speak be pleasing unto you. Lahat ng aking sasabihin na galing sa aking puso, O Diyos, lahat ng ito ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. May the meditation of my heart and the words that proceed out from the mouth or from my mouth be pleasing unto you, Lord. Kaya ingatan natin kung ano man yung ating sasabihin. Ingatan natin ang ating puso at ito'y punuin natin ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pinakamadayang parte ng katawan ng tao ay ang puso. The most deceitful thing in this world is our heart, the heart of human being. Kaya huwag tayo magpapalinlang sa tibok ng ating puso. Kaya hayaan nating patuloy na baguhin ng Diyos ang ating puso. Hingin natin ang puso ng Panginoon. Lord, hayaan mo na ang iyong puso ay maging puso ko. Sapagkat ang pusong ito na aking taglay ay isang maruming puso. Kaya Lord, linisin mo ang aking puso at tinatanggap ko ang puso ng Panginoon na maghari sa aking puso. Upang kung ano man ang salita na mamumutawi sa aking labi na galing sa aking puso ay kalugod-lugod sa inyo. Hindi makapananakit sa inyong kalooban. Hindi makapananakit sa aking kapwa. Hindi makapananakit kung ito man ay marinig ng aking mga mahal sa buhay. Hindi makapananakit sa aking kaibigan. Hindi makapananakit sa aking kapitbahay. Sa halip ay makapagpapasigla sa kanilang pananampalataya, makapagpapasigla sa kanilang mga kalooban, makapagbibigay ng gabay sa kanilang buhay na sila na nalilito at hindi alam ang gagawin. Kaya sa ating sasabihin, lahat ng ito ay maging kaluguran ng Diyos. Lahat ng ito ay maging kagalakan ng Diyos. So paano tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos upang bigyan tayo ng Diyos ng kayamanan na inipon ng mga mayayamang makasalanan at ibibigay niya sa atin? Bibigyan tayo ng karunungan, katalinuhan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ecclesiastes chapter 2 verse 26,
God gives wisdom, knowledge, and joy to those who please Him. But when a sinner becomes wealthy, God takes the wealth away and gives it to the one who pleases Him. How can we please God? But our mind. Let our mind be transformed by the renewing of the Word of God. Romans chapter 12, verses 1 and 2. I urge you, brethren, that be ye transformed by the renewing of your mind. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon bilang haing buhay. Mabuting haing buhay, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanya, upang ito ang maging pagsamba mo na serbisyo mo sa Panginoon. So that you will be able to know what is good, what is better, and what is best. Sapagkat sa pag-aalay mo ng buhay sa Diyos, hallelujah, by transforming or by the renewing of your mind, sa pagbabago ng takbo ng iyong isip, mababatid mo, malalaman mo kung ano ang mabuti, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos, so that you will be able to know what is good, better, and best, that is really pleasing unto God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The number 2, by speaking. By speaking. Bago tayo magsalita, padaanin muna natin sa ating isip na inialay natin sa Diyos upang hindi tayo makapanakit, upang hindi tayo makapagbigay ng discouragement sa ating kapwa. But it should be for edification, for the encouragement of our hearers, upang lahat ng mga makapakikinig sa ating mga sasabihin ay ma-encourage. Kung meron man silang depression, ay ma-uplift, magkaroon sila ng lakas, magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng pagtitiwala sa Diyos, at lumapit sila sa Diyos at masabi nilang, may Diyos na nag-iingat at nangangalaga sa aking buhay, sapagkat ito ay narinig ko sa isang may pananampalatayang tao sa Kanya. Walang iba ko hindi ang mountain movers na mga kabataan, mga kananayan, katatayan na nagkakatipon tuwing araw ng linggo upang makinig ng salita ng Diyos, na nagkakatipon tuwing araw ng Miyerkules upang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah! Kaya salamat! Let us give God the glory in what we are thinking, in what we are saying. Ialay natin sa Diyos araw-araw ang ating buhay, ang ating pag-iisip, ang ating labi, na ang mga salitang ito ay nanggagaling sa ating puso. In other words, let us offer our mind and our heart unto God. Let God take over in our thinking, in our meditation sa ating puso. The meditation of our heart. Kaya ang pinakaugat nito ay ang salita ng Diyos. Let the Word of God transform, renew our mind. And let the Word of God penetrate into our hearts, changing our human heart to the heart of our Lord Jesus Christ. Na ang pusong ito na marumi ay maging puso ng Panginoong Jesucristo. Na kung ano ang tibok ng puso ng Panginoong Yesus, sa lahat ng tao na punong-puno ng pagmamahal, pagmamalasakit, at pagkalinga, ay maging puso din naman ng bawat isa sa atin. Sa ganitong paraan, makapagbibigay tayo ng kapurihan sa Diyos. At kapag tayo ay nakapagbigay ng kapurihan sa Diyos, anong sabi doon sa Ecclesiastes chapter 2, verse 26, bibigyan niya tayo ng katalinuhan at karunungan at kagalakan.
Alam nyo ba kung sino ang hari na naging pinakamatalino at pinakamayaman sa buong mundo na pinagkalooban niya ng kanyang katalinuhan at karunungan at kagalakan? Walang iba kung hindi si Solomon. Ito ay nasabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26 sapagkat ito ay naganap sa kanyang buhay. Siya ang naging pinakamatalinong hari na naging hari sa buong hukbong Israel. Siya ang naging pinakamayamang hari sa buong hukbo o kaharian ng Israel. Walang higit ang kapangyarihan sa kanya. Walang hihigit ang katanyagan sa kanya. Walang higit ang kanyang kayamanan. Walang higit ang kanyang katalinuhan o karunungan sa kanyang buhay bilang pangatlong hari ng Israel. Siya ang pinaka sapagkat pinagkalooban siya ng katalinuhan at karunungan ng Diyos at napuno ang kanyang puso ng kagalakan. Kaya bilang ito ay naganap sa buhay ni Solomon, ito ay magaganap din naman sa bawat isa sa atin. Kaya isinishare ni Solomon yung kanyang naging buhay, yung kanyang naranasang katagumpayan, yung kanyang naranasang kayamanan, yung kanyang naranasang kapayapaan na lahat ng kaharian sa kanyang paligid ay matiwasay na nagkakaloob sa kanya ng lahat ng tugon sa kanyang pangangailangan. Sapagkat takot na takot sila kay Solomon. Sapagkat sa bawat pakikipaglaban ng Israel na pinangungunahan ng Diyos ay nagtatagumpay sila. Sapagkat ang Diyos ang nagtatanggol sa buong hukbong Israel. Kaya kapag ang Diyos ay naluwalhati sa ating pag-iisip, sa ating puso, higit pa ang kanyang himala na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. At sa pagkakaloob niyang ito, nandun ang kagalakan. The joy of the Lord. And the joy of the Lord is our strength. Amen? And remember this, as sinners become wealthy, God will take the wealth away from the sinner and give it to the person who pleases Him. Nagsisikap ang mga makasalanan na yumaman at yumaman naman, pero kukunin ng Diyos ang kanilang kayamanan at ibibigay niya doon sa mga nagbibigay sa kanya ng karangalan. Wow! Kaya si Solomon yumaman, alam niyo ba kung bakit? Sapagkat nung nagbibigay siya ng karangalan sa Diyos, kagalakan sa puso ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng mga kayamanan ay yung mga iba't ibang kaharian na nakapalibot sa bayang Israel. Nagbibigay ng kayamanan sa kanya. Actually, ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung mga kayamanan ng mga makasalanan ay kukunin ng Diyos at ibibigay niya dun sa mga taong nagbibigay sa kanya ng karangalan. Wow! Nag-manifest ang salitang ito kay Solomon. Dinadala ng mga hari, ng mga prinsesa ang kayamanan nila. At sila'y lumulukod, lumuluhod sa harapan ni Solomon. Dahil ang kanilang puso, ang kanilang isip ay manghang-mangha kay Solomon sa kanyang karunungan sa tuwing siya'y magsasalita, sa tuwing siya'y magtuturo. Manghang-mangha ang mga reyna, ang mga hari na nakikinig sa kanya. At walang magawa ang mga haring ito at prinsesa at mga reyna kung hindi ibigay ang kayamanan meron sila. Kaya naging tanyag si Solomon nung kanyang kapanahunan. Naging pinakamayaman siya sa lahat ng hari.
dahil sa karunungan, katalinuhan ng Diyos sa kanyang buhay. So, as this manifested in the life of Solomon, this will also be manifested in our lives as we give God the glory in what we think and in what we say. Amen, mountain movers. So let us please the Lord in everything that we say, in everything that we think, and in everything that we do. Praise God, mountain movers, keep on going at patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos at tayo pagyayamanin ng Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga paalala, karunungan, katalinuhan na inyong ipinagkakalob sa amin mula po sa inyong salita sa Biblia. Patuloy niyo po kaming uhawin at gutumin sa inyong pong salita at lagi kami makapakinig ito upang tumatag ang aming pagtitiwala sa inyo, ang aming pagmamahal sa inyo at mapaglingkuran ka pa po namin ang naayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong ginagawa hindi lamang sa aming buhay kundi sa aming pamilya, sa iyong pag-iingat, pagbibigay ng tugon sa aming pangangailangan araw-araw, patnubay, katalinuhan sa bawat pagdidesisyon at pag-aaral, katawang malusog, kaluluwang malusog, espiritu malusog na anumang gawa ng kaaway ay hindi makakaapekto laban sa amin. Sa halip kami ay patuloy na makakatamo ng kalakasan, gabay mula sa inyo, katalinuhan, malayo sa anumang sakit at karamdaman, at malayo sa anumang aksidente at gawa ng kaaway, sapagkat kaming lahat ay balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang pamilya po ni Sister Joby, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang pamilya po ni Sister Soli Jaja, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang pamilya po ni Sol, ang pamilya po ni Nunoy, ni Cheryl, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ni Nanay Irma, ni Kuya Arman, si Babes, si Lady Arma, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Si Jerry, si Lisa, kanilang mga anak, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Maging si Gig, si Sister Edith, ang kanilang anak, O Diyos, si Edsel, si Edward, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Si Lucci, O God, at ang kanyang asawa, kanyang anak, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Si Des, si Odessa, si Desbert, si Noah, yes Lord, si Sweetie, ang mga kapatid ko si Amel, si Nining, si Nuni, si Fidel, si Wengweng, kanilang mga pamilya, ako, Pastora Mean, si Grace Ann, balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang buong mountain movers ay balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Maging ang lahat ng aming tinatangkilik sa buhay, mga mahal sa buhay at kamag-anak, ay balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Salamat po Diyos sa katagumpayan at sa inyong salita na muli po naming narinig na may dalang himala sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at handa po kami magkalob sa inyong gawain sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang naninirahan sa bawat isa sa amin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng mountain movers na matagumpay ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! God bless you all, mountain movers! See you soon!